Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 971. Nakatingin sa kanya si Huang Feng, ngunit hindi siya tumitig sa kanya sa lahat ng oras. Maraming magagandang babae sa paligid niya. Bagamat ang stewardess na ito ay talagang napakaganda at hindi mas masahol pa kaysa sa mga babaeng nakapaligid sa kanya, hindi ito sapat para mawala ang katahimikan ni Huang Feng. Hindi nagtagal ay lumipad na ang eroplano. Nang tuluyang lumipad ang eroplano, ipinikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata, ngunit pumasok na ang kanyang isip sa storage box store. Bilang karagdagan sa 12-dosenang mga alipin na ipinagpalit niya noon, si Huang Feng ay hindi gumawa ng anumang iba pang palitan. Gayunpaman, maraming beses na siyang pumasok sa tindahan. Napakaraming magagandang bagay dito, gusto niyang makakita pa. Napagtanto na ngayon ni Huang Feng kung bakit mahilig mamili ang mga babaeng iyon. Ang prosesong ito ay isang proseso ng kasiyahan. Hello, sir, anong kailangan mo? Habang si Huang Feng ay nagsasaya sa kanyang sarili sa storage box store, isang malinaw na boses ang narinig niya. Binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata at tumingin sa gilid. Ang stewardess noon ang nagtulak sa mesa. Sir, ano pong kailangan nyo? Nakita ng stewardess na idinilat ni Huang Feng ang kanyang mga mata at muling nagtanong. Ang kanyang mukha ay mayroon pa ring propesyonal na ngiti, at walang bahid ng pagkainip. Isang baso ng orange juice, salamat. Sabi ni Huang Feng. Okay, please wait a moment. Sabi ng stewardess. Pagkatapos noon, mahusay niyang ibinuhos ang isang baso ng orange juice para kay Huang Feng. Sir, yung orange juice na gusto mo. Kinuha ni Huang Feng ang orange juice at tumango sa stewardess. Wala na siyang ibang sinabi. Itinulak ng stewardess ang mesa at nagpatuloy sa pagsulong. Gayunpaman, nang umalis siya, muli niyang tiningnan si Huang Feng. Alam ng stewardess ang kanyang alindog. Matapos siyang makita ng mga ordinaryong lalaki, hindi na sila makapaghintay na idikit ang kanilang mga mata sa kanyang katawan. Nakita niya ang lahat ng uri ng mata. Gayunpaman, ang malinaw na mga mata ni Huang Feng ay napakabihirang. Bagamat ngayon lang siya tinitingnan ni Huang Feng, ang kanyang mga mata ay napakagalang. Nararamdaman niya na ang tingin ni Huang Feng ay nasa kanyang mukha at hindi ang kanyang iba pang pribadong bahagi, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kakaiba. Gayunpaman, kahit na ang mga mata ni Huang Feng ay napakagalang, ang stewardess ay hindi nag-isip tungkol dito. Sa oras na ito, medyo na-curious siya. Maya-maya, tumigil na siya sa pag-iisip. Hindi plano ni Huang Feng na sumakay ng eroplano, ngunit maaga pa ngayon. Bukod dito, ang lugar na ito ay medyo malayo sa Jiangzhou. Bukod dito, hindi na niya dinala ang kanyang sasakyan sa pagkakataong ito at nasa airport pa ito sa Jiangzhou. Sa makatuwid, hindi pinili ni Huang Feng na lumipad pabalik ngunit sumakay ng eroplano. Gayunpaman, medyo maginhawang sumakay ng eroplano. Ito ay hindi isang abalang panahon ngayon, at ang presyo ay mura. Makalipas ang mahigit isang oras, maayos na lumapag ang eroplano sa Jiangzhou. Ipinakilala rin ni Huang Feng ang paglalakbay na ito sa eroplano. Nang bababa na siya ng eroplano, nakita niya ulit ang stewardess. Pinababa ng kanyang mga kasamahan ng mga pasahero sa eroplano. Maraming sasakyan sa airport. Matapos mahanap ni Huang Feng ang kanyang sasakyan, kinailangan ng maraming pagsisikap para maialis ito. Gayunpaman, pagkalabas ng airport, nakita na naman niya ang stewardess kanina. Kinaladkad niya ang isang maliit na malita, at wala na siyang oras na magpalit ng damit. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay nasa harap ng isang kotse, at sa tabi niya, may isang binata. Parang may sinasabi ang kabilang partido sa kanya. Siyempre, wala itong kinalaman kay Huang Feng, ngunit ang sasakyang ito ay nagkataong nakaharang sa kanyang daraanan. Naghintay sandali si Huang Feng at nakita niya na ang kabilang partido ay tila walang balak na itaboy. Naiinip niyang pinatunog ang busina. Tumingin ang stewardess at tila gustong umalis ngunit pinigilan siya ng lalaki. Hindi man lang tumingin ang lalaki kay Huang Feng at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa stewardess. Si Huang Feng ay lalong naiinip. Kung gusto mong makipag-usap, humanap ng ibang lugar para makapag-usap. Huwag mong harangan ang daan ko.
Kaya, muling nagpabusina si Huang Feng, at sa pagkakataong ito, mas tumagal ito. Sa wakas ay tumingin ang lalaki, ngunit itinuro niya ang kanyang daliri sa kotse ni Huang Feng. Puno ng galit ang mukha niya. Tila medyo hindi siya nasisiyahan na pinatunog ni Huang Feng ang busina at inistorbo siya. Hoy, wala pa akong sinasabi sa'yo, and you actually have this attitude. Nagalit din si Huang Feng sa inasta ng kabilang partido, kaya lumabas siya ng kotse at tumayo sa harap ng pinto ng kotse at sinabing, pakialis mo ang sasakyan mo. Kung gusto mong makipag-usap, pumunta ka sa ibang lugar. Huwag harangan ang kalsada. Get lost. This is your home. Kaya kung huminto kung saan ko gusto, it's none of your business. Get lost. Napakayabang ng ugali ng lalaki. Sorry sir, aalis na kami agad. Sabi ng stewardess. Sa oras na ito, siya ay bahagyang natigilan, at pagkatapos ay subconsciously sinabi, ikaw ito. Bakit, kilala mo ba itong si Gigolo? Damn, I was wondering kung bakit ayaw mong sumakay sa kotse ko. Kailan ka nakipag-hook sa Gigolo na ito? Nakita ng lalaki na parang kilala ng stewardess si Huang Feng, at biglang nagalit. Wang Kai, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Tila galit na galit ang stewardess na medyo namutla ang mukha. Kalokohan ang sinasabi ko, saka sumakay ka na sa kotse. Sabi ng lalaki. Habang nagsasalita ay gusto niyang hilahin ang stewardess papasok ng sasakyan. Wang Kai, bitawan mo ako dali. Sinasaktan mo ako. Nagpumiglas ang stewardess at sinabing. Gayunpaman, halatang hindi nakinig ang lalaki. Sa halip, gumamit pa siya ng lakas at gusto niyang hilahin ang stewardess sa sasakyan. Hindi man masyadong malakas ang kanyang lakas, kumpara sa stewardess na ito, tiyak na walang problema. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, nalaman niyang tila hindi niya magawang kaladkarin siya. Tsaka parang may dagdag na kamay sa palso niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo na may kaunting pagdududa at nalaman niyang lumapit sa kanyang tabi ang gigolo at hinawakan ang kanyang palso. Damn, bitawan mo ako dali. Galit na galit ang lalaki. Itong dilag na ito halatang ayaw sumakay sa kotse mo. Bakit kailangan mong pilitin? Mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nun, gumalaw yung kamay niya. Nakaramdam ng kirot ang lalaki at kinailangan niyang bitawan ang kamay na humawak sa stewardess. Nagsimula siyang sumigaw, at saka, wala bang nagsabi sa'yo na napakabaho ng bibig mo? Sino ka ba? Ayaw mo nang mabuhay. Bakit mo pakialam sa negosyo ko? Bagamat nakaramdam ng kirot sa kamay ang lalaki, sanay naman siya sa pagiging mayabang. Pagkatapos nito, pinagalitan pa rin niya si Huang Feng. Si Huang Feng ay walang galit, kaya sinampal niya ito pabalik at direktang natanggal ang isa sa kanyang mga ngipin. Sabi niya, it's your business, so what? Well, hintayin mo ako. Tumayo ang lalaki at sinabing. Naunawaan na niya na tiyak na hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Mababantaan lang niya si Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya sa stewardess at sinabing, Zhang Zaiyu, bitch mo, hintayin mo ako. Pagkatapos noon ay sumakay na ang lalaki sa sasakyan at umalis na. Kabanata 992. Pagkaalis ng lalaki ay bahagyang humagulgol ang dalagang stewardess. Halatang hindi siya komportable sa mga salita ng kabilang partido. Dito, inabot ni Huang Feng ang isang piraso ng tisyo sa stewardess at sinabi. Salamat. Kinuha ito ng stewardess at nagpasalamat kay Huang Feng. You don't have to thank me. I beat your friend away. Don't blame me, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, alam din ni Huang Feng ang relasyon ng dalawa. Hindi na lang siya nakatiis nang makita niyang binubuli ng kabilang partido ang isang babae. Tsaka masyadong mabaho ang bibig ng kabilang partido. Nagpa siya si Huang Feng na kumilos. Kung hindi, magiging tamad na talaga siyang pakialaman ang bagay na ito. Ayos lang, sinabi ng stewardess, ang pangalan ko ay Zhang Zaiyu. Hindi kita sinisisi para dito. Kasalanan niya ito, at saka, hindi ko siya kaibigan. Oh, mabuti naman, sinabi ni Huang Feng, ang pangalan ko ay Huang Feng. Saan ka pupunta? Pwede ba kitang isakay? Panipi, hindi alam ni Huang Feng kung ang kabilang partido ay nagsasabi ng totoo o sinasabi lamang ito dahil sa galit. Gayunpaman, matapos bugbugin ang lalaki, tila walang sasakyan si Zhang Zaiyu. Sa makatuwid, nais ni Huang Feng na pasakayin ang kabilang partido dahil sa kabaitan.
Si Zhang Ziyo ay likas na gustong tumanggi, ngunit sa pag-iisip tungkol sa mga mata ni Huang Feng noon at sa kanyang tulong ngayon, malinaw na dapat siyang maging mabuting tao. Hindi ito aabutin ng iyong oras, tama. Medyo nahihiya na tanong ni Zhang Ziyo. Hindi ito gagawin. Kung ganoon ay salamat, sabi ni Zhang Ziyo. Ayos lang, sabi ni Huang Feng, saka tinulungan ang kabilang partido na ilagay ang malita sa trunk. Yung taong ngayon lang, I think it's better for you to have less contact with him. Matapos pa-under ni Huang Feng ang sasakyan, hindi niya maiwasang sabihin ito. Ang pangunahing dahilan ay nakita niya na ang lalaki ay hindi isang mabuting tao sa isang sulyap. Bagamat hindi siya pamilyar kay Zhang Ziyo, ayaw ni Huang Feng na maantala ng ganoon kagandang stewardess ang gayong tao. Alam ko, hindi sinisi ni Zhang Ziyo si Huang Feng sa pagiging makialam. Actually, I don't want to have any contact with him. Kanina pa niya ako hinahabol, hindi ko siya pinansin. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang namula si Zhang Ziyo at medyo nahihiya. Kung tutuusin, medyo nahihiya pa siyang magsabi ng mga ganoong salita sa harap ng hindi niya masyadong kilala. Maganda ang mata mo, sabi ni Huang Feng. Malinaw na hindi kailangan ng kanyang pag-aalala. Nakita rin ni Zhang Ziyo na hindi mabuting tao ang lalaki. Pagkatapos noon, isang simpleng chat lang ang naging usapan nilang dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay walang ibang intensyon sa kanya. Isa pa, hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Siyempre, hindi masyadong malalim ang mga paksa ng kanilang pag-uusap. Salamat sa ride. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto ang sasakyan ni Huang Feng sa pasukan ng isang high-end na komunidad. Sabi ni Zhang Ziyo kay Huang Feng habang kinakalas ang kanyang seatbelt. You're welcome. Ganun din ang pupuntahan ko. Sabi ni Huang Feng. Ito ay hindi isang kasinungalingan, ngunit ito ay totoo. Mula rito hanggang sa komunidad na kanyang tinitirhan, hindi ito masyadong malayo. Alam kong ganoon. Kinuha ni Zhang Ziyo ang malita mula sa kamay ni Huang Feng at sinabi kay Huang Feng. Ikan-away din ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabi. Pagkatapos nun, sumakay na siya sa kotse at tumalikod at umalis. Sampal, kakaliko pa lang ni Zhang Ziyo sa isang kanto ay bigla siyang tinapik sa kanyang balikat. Nabigla siya, nang makita niyang kasamahan at mabuting kaibigan ang katabi niya, nakahinga siya ng maluwag. Yilan, anong ginagawa mo? Tinakat mo ako. Tell me honestly, may nagawa ka bang mali? Sino ba yung lalaking yun kanina lang? Boyfriend mo. Kailan kayo nagkasama? Ang babaeng biglang sumulpot ay sumandal kay Zhang Ziyo at sinabing may chismosang mukha. Anong boyfriend? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tinapik ni Zhang Ziyo ang kabilang partido at nagpatuloy sa paglalakad. Ayaw mo pa aminin. Ang daming lalaking humahabol sa iyo kanina, pero hindi kita nakitang humiling na pabalaykan ka. This is the first time. Sabi ng babaeng nagngangalang Yilan. Siya at si Zhang Ziyo ay mga kasamahan at kaibigan. Magkasama na silang dalawa sa isang inuupahang bahay. Dahil maayos ang pakikitungo sa mga stewardess, umupo silang dalawa ng magandang bahay. What are you talking about? Nakasalubong ko lang siya, kasabay ko lang siya sa flight ngayon. Tapos, tinulungan niya akong itaboy si Wang Kai. Ngayon lang kami nagkita, sabi ni Zhang Ziyo. Naparito na naman si Wang Kai para guluhin ka. Sabi ni Yilan na may mukha ng disgust. Malinaw, wala siyang magandang impresyon sa Wang Kai na iyon. Oo, buti na lang nakilala ko si Huang Feng. Sabi ni Zhang Ziyo, kakakilala mo lang sa kanya at hiniling mo sa kanya na pabalaykan ka. Sabi ni Yilan na may halong panunuya. Ano, I think he's a good person. Isa pa, hindi madaling magtaksi doon. Sinabi ni Zhang Ziyo, at saka, hindi mo ba nakilala kung sino siya? WHO, sikat na sikat siya, sabi ni Yilan. Hindi siya sikat pero medyo sikat ang rumored girlfriend niya. Fan ka niya, sabi ni Zhang Ziyo. Ibig mong sabihin Li Bingyan? Sabi ni Yilan. Sa napakaraming bituin, isa lang siyang tagahanga ni Li Bingyan. Alam ito ni Zhang Ziyo. Tama, siya iyon. Hindi ba alam ng lahat ang tungkol sa iskandalo nila ni Huang Feng kanina? Sabi ni Zhang Ziyo. Nakilala rin niya si Huang Feng pagkatapos niyang sumakay sa kotse ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya tinanong si Huang Feng kung sila ni Li Bingyan ay magkasintahan.
No wonder naramdaman kong pamilyar ang pangalang Huang Feng. Sabi ni Yilan tapos puno ng inis yung mukha niya. Ay, sayang naman. Medyo malayo ako kanina. Hindi ko siya nakilala. Kung hindi, I must go and ask if he and Li Bingyan are boyfriend and girlfriend. Then, I will ask him for a signed photo of Li Bingyan. Serves you right. Nakangiting sabi ni Zhang Zaiyu. Zhang Zaiyu, patay ka na. Ang lakas ng loob mong nakawin ang tao ng idol ko. Kung alam ng ibang fans ng idol ko, matatapos ka. Malalaman mo kung gaano kalakas ang fighting power ng fans. Malamig na ngumuso si Yilan at gumanti. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sinabi ni Zhang Zaiyu na namumula ang mukha, anong nagnakaw ng lalaki. Napakasakit pakinggan. Sinabi ko na wala akong kinalaman sa kanya. Nag-usap ang dalawa at umakyat sa taas. Sa kabilang banda, natural na hindi alam ni Huang Feng na pinag-uusapan siya ng dalawang magagandang babae sa likuran niya. Para kay Zhang Zaiyu, itinuring niya lang siya bilang isang dumadaan. Hindi niya masyadong inisip iyon at hindi niya inisip kung anong klaseng intersection ang mayroon sila sa hinaharap. Noong una, binalak ni Huang Feng na umuwi ng direkta. Gayunpaman, nang makitang maaga pa, nagbago ang isip niya at nagpa siya na pumunta sa sarili niyang entertainment company. Kanina pa siya wala, hindi niya alam kung kumusta na si Zing Shuai sa kumpanya. Hello, sir, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nang pumasok si Huang Feng sa kanyang kumpanya, hinarang siya ng isang babae sa front desk. Nakangiting tanong sa kanya ng kabilang partido. Nang makita ang saloobin ng kabilang partido, tumanggo si Huang Feng ng may kasiyahan at sinabing, hinahanap ko si Zing Shuai. Hinahanap mo ang boss namin. Bahagyang nagulat ang receptionist at saka sinabing, excuse me, may appointment ka ba? Nako, para makita ko siya ngayon, kailangan kong magpa-appointment. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Kabanata 973. Oo, kung wala kang appointment, hindi kita mapapasok. Giit ng receptionist. Hindi pinahirapan ni Huang Feng ang kabilang partido. Sa halip, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Zing Shuai. Hello, Boss Zing, kung gusto kitang makita ngayon, kailangan kong makipag-appointment. Anong ibig mong sabihin? Nakabalik ka na? Tanong ni Zing Shuai na may pagdududa. Alam niyang nag-abroad si Huang Feng. Oo, nasa entrance ako ng kumpanya ngayon. Pwede mo bang sabihin sa dilag sa front desk na papasukin ako? Sabi ni Huang Feng habang nakangiting nakatingin sa front desk. Medyo hindi mapakali ang receptionist sa mga oras na ito. Sa pakikinig sa kahulugan ni Huang Feng, halatang kilala niya ang kanilang amo. Kung sakaling magreklamo si Huang Feng sa kanya, tiyak na papagalitan siya. Dumating ka talaga. Teka, pupunta ako dyan. Medyo nagulat na sabi ni Zing Shuai. Si Huang Feng ay hindi pumunta rito ng maraming beses. Palagi siyang abala dito, kaya nagulat siya na maaaring dumating si Huang Feng sa pagkakataong ito. Ibinaba ni Huang Feng ang telepono nang may kaunting amusement. Sa simula, alam niyang gusto niyang kausapin ni Zing Shuai ang receptionist at papasukin siya. Hindi niya inaasahan na siya mismo ang lalapit. Nang makita ang kaba sa mukha ng receptionist, ngumiti si Huang Feng at sinabing, magkaibigan kami ni Zing Shuai. Huwag kang mag-alala, wala kang ginawang mali. Labis ang pasasalamat ng receptionist kay Huang Feng, at hindi nagtagal ay lumitaw si Zing Shuai, na nangangahulugang hindi nagsisinungaling si Huang Feng. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na pupunta ka? Sa sandaling lumitaw si Zing Shuai, inakbayan niya si Huang Feng at sinabing, natutuwa talaga ako na maaaring lumitaw ang isang abalang tulad mo. Nandito ako para bantayan ka at tingnan kung tinatamad ka. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Tamad. I've been so busy these past few days, pero nag-abroad ka para maglaro mag-isa, reklamo ni Zing Shuai. Siyempre, verbal complaint lang yun. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang buhay. Pagkatapos, nilainggan ni Zing Shuai ang receptionist at sinabing, siya ang boss dito. Ako ay nagtatrabaho para sa kanya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo, boss. Takot at kinikilig na sabi ng receptionist. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng pala ang talagang big boss. God, sa unang araw niya dito, pinahinto niya talaga ang big boss sa labas. Siya ay tapos na. Sige, itigil mo na ang pananakot sa kanya. Sabi ni Huang Feng kay Zing Shuai.
Pagkatapos noon ay nakita niyang tila nag-aalala na ang receptionist kaya inaliw niya ito at sinabing, "Hindi naman ako madalas pumupunta dito, kaya normal lang na hindi mo ako kilala. Hindi ko akalain na maraming tao dito na nakakakilala sa akin, at ginawa mo ang magandang trabaho ngayon." "Salamat, boss," mabilis na sabi ng receptionist. "Well, ipapasyal kita. Alam mo naman na hindi ka madalas pumunta dito. Ngayon, malaki na ang pinagbago nitong lugar." Sinabi ni Zing Shuai kay Huang Feng. "Okay, then I'll have to trouble you to take me around," sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, kinuha ni Huang Feng si Huang Feng sa kumpanya. Sa pagkakataong ito lang talaga nakahinga ng maluwag ang receptionist. Mukhang hindi talaga galit sa kanya ang big boss. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tunay na boss ng kumpanya ay talagang napakabata. Isa pa, medyo gwapo siya. At the same time, napakaganda talaga ng ugali niya. Hindi ko alam kung may girlfriend si boss. With such excellent conditions, dapat meron siya. Ang receptionist ay nag-isip na may ilang infatuation at chismis. Sa mga ilang araw na ito, talagang hindi na natili si Zing Shuai. Talagang iba ang lugar na ito sa huling pagkakataong dumating si Huang Feng. Natapos na ang dekorasyon, at mas maraming tao. Lahat ay abala sa kani-kanilang mga gamit. Ipinakilala ni Zing Shuai si Huang Feng sa lahat upang hindi na magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan tulad ng ngayon. Sa pagkakataong ito rin nalaman ng karamihan sa mga empleyado ng kumpanya na may boss pala talaga sa kumpanya, at sa hitsura nito, isa itong big boss. Nagtataka silang tumingin kay Huang Feng, at si Huang Feng ay palaging magiliw. Bilang resulta, ang unang impresyon ng lahat kay Huang Feng ay napakaganda. "I'm almost done with the preparations on my side, but it's not going well with the signing of actors. After all, small company lang naman ang company namin. Kung gusto naming pumirma yung second and third rate actors, hindi man lang kami seseryosohin." Pagkatapos maglibot sa kumpanya, dumating ang dalawa sa opisina ni Zing Shuai. Sinabi rin ni Zing Shuai kay Huang Feng ang tungkol sa mga kasalukuyang problema ng kumpanya. Sa pamumuhunan ni Huang Feng at Zing Shuai, hindi magkakaroon ng anumang problema ang hardware ng kumpanya. Lahat ng uri ng kagamitan ay nabili, at ang mga tauhan ng bawat departamento ay halos ma-recruit. Gayunpaman, para sa isang kumpanya ng entertainment, ang pinakamahalagang bagay ay tiyak na magkaroon ng sarili nitong mga star artist. Sa lugar na ito mismo nakatagpo ng problema si Zing Shuai. Alam ng lahat na hindi madaling mabuhay sa entertainment industry ngayon. Ang mga sikat na artista ay nagbukas ng kanilang sariling mga studio o hinati ng malalaking kumpanya ng entertainment. Napakahirap para sa isang bagong tatag na kumpanya ng entertainment na walang mga gawa at walang reputasyon na pumirma sa isang sikat na artista. At kung wala silang artistang gaganap bilang front, makakasama ito sa pag-unlad ng kumpanya. Sa makatuwid, nag-aalala si Zing Shuai tungkol sa bagay na ito nitong mga nakaraang araw. Bagamat karaniwan niyang kilala ang ilang small-time celebrity lang sila. Ang mga celebrity na kadalasang nakakasalamuhan niya ay pawang mga C-list celebrity. Pagkatapos ng lahat, kahit sa Jiang District at Qing Province, ang kanyang net worth ay hindi itinuturing na top-notch. Kung makakasama niya ang ganitong celebrity, halatang hindi siya big shot. Kaya naman, kahit na siya ay nagsusumikap upang makahanap ng mga koneksyon at relasyon, nais niyang pumirma sa isang sikat na bituin upang gumanap bilang harap ng kanyang kumpanya. Kasabay nito, nais din niyang i-promote ang reputasyon ng kumpanya at ipaalam sa iba na hindi lang katuwaan ang kanyang kumpanya. Maaari rin itong makaakit ng mas maraming artista na sumali. Paano ang mga ordinaryong bagong dating na may potensyal? Casual na tanong ni Huang Feng habang papunta siya sa opisina ni Zing Shuai. Walang problema sa pagpirma sa mga bagong dating na yan, pero kung walang big shot, it will always give people the feeling that it is just a small matter, sabi ni Zing Shuai. Sa pagkakataong ito, nagtayo siya ng isang entertainment company kasama si Huang Feng dahil gusto niyang ipakita ang kanyang lakas. Hindi lang ito katuwaan, kaya sobrang concerned siya sa bagay na ito. Sa script ko, kahit baguhan lang, kaya kung pasikat. May kumpiyansa na sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, kailangan ng kumpanya ng front.
Nahanap ko na ang taong ito at maaari siyang pumirma sa kumpanya anumang oras. Naunawaan din ni Huang Feng ang kahalagahan ng isang malaking bituin upang kumilos bilang isang front para sa kumpanya. Sa ganitong paraan, makikilala siya ng kanyang mga kasamahan. Matapos ang kanyang mga serye sa TV at mga pelikula ay may pelikula sa hinaharap, maaari silang may palabas ng maayos. Kung hindi, kung ikaw ay isang bagong dating, hindi ka nila bibigyan ng pagkakataon na makipag-ayos sa iyo sa isang pantay na katayuan. Kabanata 994 WHO. Tanong ni Zing Shuai na may pagdududa. Kilala niya si Huang Feng. Bago ito, parang wala siyang masyadong alam sa entertainment circle. Bukod dito, bumangon din siya kamakailan. Sa mga tuntunin ng mga kontak at relasyon, hindi siya kasing husay ng kanyang sarili. Hindi niya mahanap ang gayong tao na maaaring kumilos bilang isang front. Paano ito mahahanap ni Huang Feng? Hindi naniwala si Zing Shuai. Naisip niya na si Huang Feng ay niloko ng isang maliit na bituin at naisip na ang kabilang partido ay isang malaking bituin. Hindi ka ba nanunood ng balita kamakailan? Biglang tanong ni Huang Feng. How can I have time? I'm so busy recently. Kung hindi, paano ko may set up ang structure ng kumpanya ng ganoon kabilis? Sinabi ni Zing Shuai na kinuha ang pagkakataon na kumuha ng kredito. Nag-thumbs up si Huang Feng sa kanya at sinabing, nagpapatakbo kami ng isang entertainment company. Kailangan pa rin naming panuurin ang entertainment news, bagamat kadalasan, ang balita ay hindi masyadong maaasahan. Alam ko, panuurin ko ito sa hinaharap, sabi ni Zing Shuai. Ito ay totoo. Simula nang pumasok ako sa industriyang ito, siguradong hindi na ako magkakaroon ng katulad na ugali tulad ng dati. Totoo man o hindi ang balita, dapat ko pang basahin. Well, I won't keep you in suspense. Ang artist na nakausap ko ay si Li Bingyan. She has now terminated her contract with the previous company. She can join us anytime. Direktang sabi ni Huang Feng. Imposible. Sumigaw si Zing Shuai at sinabing, bagamat wala siyang masyadong pakialam sa entertainment news noon, ang mga maliliit na bituin na iyon na nakakahiga lang ang kanyang interes. Gayunpaman, sino si Li Bingyan? Alam niya na siya ay isang tunay na A-list big star. Bukod dito, siya ay bata pa at patuloy na tumataas. Ngayong taon, tiyak na magiging isa siya sa 4 na young stars sa China. At saka, baka siya pa ang maging pinuno ng 4 na young stars. Ang gayong bituin, kahit isang malaking kumpanya ay gusto ito. Bukod dito, ang kabilang partido ay tiyak na hindi mag-aalala tungkol sa mga kontrata ng pelikula. Bakit siya pupunta sa isang maliit na kumpanya na walang koneksyon at walang mapagkukunan? Sa makatuwid, pagkatapos marinig ni Zing Shuai ang mga salita ni Huang Feng, ang una niyang reaksyon ay hindi maniwala dito. Akala niya ay banibiro siya ni Huang Feng. Kung sasabihin mo ang ibang tao, maniniwala ako. Gayunpaman, talagang imposible para kay Li Bingyan. Bakit ito ay ganap na imposible? Ngumiti si Huang Feng at sinabing, talagang hindi ako nagsinungaling sa iyo. Talagang nakausap ko si Li Bingyan. Maaari siyang sumali anumang oras. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Hindi ka ba talaga nagsisinungaling sa akin? Nakita ni Zing Shuai na tila hindi nagsisinungaling si Huang Feng. Maingat niyang tanong na may pag-asa sa kanyang puso. Hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Walang magawang sabi ni Huang Feng. Ang galing. Matapos makuha ang muling pagkumpirma ni Huang Feng, biglang tumalon si Zing Shuai mula sa kanyang upuan at pumunta sa tabi ni Huang Feng na may pananabik. Huang Feng, magaling ka. Hindi ko talaga nakita. Nakuha mo talaga si Li Bingyan ng tahimik. Si Li Bingyan iyon. Siya ang taong gusto ng malalaking kumpanya sa China. Talagang niloko mo siya. Bakit ang harsh mo magsalita? Sinabi ni Huang Feng na walang magandang pakiramdam, paano ko ito matatawag na panlilinlang? Ginalaw ko siya ng sincerity, okay. Bukod dito, mabuti rin para sa kanya na pumunta sa aming kumpanya. Panipi, Huang Feng, ayokong panghinaan ng loob. Kung tutuusin, kakabukas lang namin ng kumpanya. Wala kaming mga mapagkukunan at koneksyon. Magkano ang maitutulong ni Li Bingyan sa kanyang karera sa pagpunta dito? Sabi ni Zing Shuai, because I am here, with me, I can provide her with the best scripts and the best songs. Hindi ba nakakatulong yun sa career niya? Sabi ni Huang Feng.
Okay, hindi ako naniniwala na makakaisip ka talaga ng mga nangungunang script, sabi ni Zing Shuai. Bagamat sinabing si Huang Feng ang mamamahala sa mga script, si Zing Shuai ay walang gaanong pag-asa. Hanggat makakaisip si Huang Feng ng karaniwang script, ayos lang. Pagdating ng panahon, may malaking bituin na sasamahan sila. Kahit na hindi sila maaaring kumita ng maraming pera sa simula, magkakaroon sila ng isang reputasyon. Pagkatapos, maaari silang dahan-daw ang umunlad sa hinaharap. Hindi ka naniniwala sa akin. Huwag kang mag-alala, inihanda ko na ang script. Kapag dumating si Li Bingyan, maaari na tayong magsimulang mag-shooting. Sinabi ni Huang Feng, "Oh tama, nakahanap ka na ba ng direktor at crew?" Sa aking palagay, mas maganda na magkaroon tayo ng sariling direktor at crew. Sa ganitong paraan, ang magagandang script na iyon ay hindi sasamantalahin ng iba sa hinaharap. Panipi, syempre, tiwala si Huang Feng sa sarili niyang script. Tiyak na hindi magiging masama ang resulta. Kung sila ay isang kumpanya ng pamumuhunan, mas maliit ang kanilang kita. At saka, kung may sarili silang direktor, hindi sila makokontrol ng iba kapag nagsushooting sila in the future. Kung direktor, nakapirma na ang kumpanya ng isa o dalawang kontrata. Pero, hindi naman sila masyadong sikat. Pakiramdam ko, kung pipirmahan mo talaga si Li Bingyan, mas mainam na kumuha ng sikat na direktor para sa kanyang unang pelikula. Sa ganoong paraan, mabilis na ma-establish ang reputasyon ng aming kumpanya, ani Zing Shuai. Tumango si Huang Feng at sinabing, "Tama. Kung gayon gagawin namin ang sinabi mo. Tingnan kung may mga sikat na direktor na libre kamakailan. Maaari naming ibigay ang script at ang pondo." Huang Feng, I have to remind you that those famous directors have high expectations for their scripts. They are not willing to shoot just any script. Are you really confident in your script? Medyo nag-alala si Zing Shuai. Siyempre, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Tiwalang sabi ni Huang Feng. Nitong mga nakaraang araw, nakakuha siya ng ilang script at kanta sa pamamagitan ng intelligent robot. Lahat sila ay ang pinakamahusay sa kanyang space-time. Ang ilan ay mga komersyal na pelikula na napakapopular, at ang ilan ay mga masining na pelikula na maaaring manalo ng hindi mabilang na mga parangal. Anyway, nagkaroon ng lahat ng uri ng genre. Siguradong hindi niya pababayaan ang mga sikat na direktor na iyon. Well, it's good to have your guarantee. Pagkatapos mong ibigay sa akin ang script, kukontaken ko agad iyong mga sikat na direktor, sabi ni Zing Shuai. Sa mga tuntunin ng pakikitungo sa iba, si Zing Shuai ay halatang masanay kaysa kay Huang Feng. Bukod dito, ang kumpanya ng entertainment na ito ay ibibigay kay Zing Shuai sa hinaharap. Natural na maasikaso siya. Okay, I can give you the script tomorrow. In addition, I will inform Li Bingyan to come over as soon as possible to complete the contract with the company. You can hold a press conference at that time, and by the way, you can help our company advertise. Sabi ni Huang Feng. Bagamat ang script ay nasa kanyang storage ring, hindi maaaring, magically, ipakita ni Huang Feng ang script sa harap ni Zing Shuai. Iyon ay tiyak. Napakalaking balita ang pagpirma kay Li Bingyan. Sa tingin ko, magiging interesado ang mga reporter na iyon. Sinasamantala lang ng aming kumpanya ang pagkakataong ito para opisyal na ipahayag sa labas ng mundo na ito ay itinatag na. Sa pagsali sa amin ni Li Bingyan, medyo madali para sa amin na pumirma sa ibang mga bituin, sabi ni Zing Shuai. Kabanata 975. Sa orihinal, sa inaasahan ni Zing Shuai, maaaring pumirma ang kumpanya ng isa o dalawang second at third tier na bituin, na napakahusay na. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na direktang dinala sa kanya ni Huang Feng ang isang first tier star. Bukod dito, isa itong first tier top star na may parehong lakas at daloy. Dahil dito, labis na ikinatuwa ni Zing Shuai. Natural, ayaw niyang pabayaan ang pagkakataong ito. Regarding the signing of stars, I think we don't need to find those famous second and third tier stars. May mga masters na tong mga to. At saka, sa treatment, mataas din ang requirements. At the same time, mahirap para sa kanila na maging tunay na loyal sa company natin. Sinabi ni Huang Feng, maaari nating ituon ang ating mga mata sa mga bituin na may lakas ngunit hindi pa sumikat, o yung mga mag-aaral sa mga paaralan ng sining.
Ang mga taong ito ay hindi pa sikat, kaya sa pakikipagtulungan, dapat na mas mataas sila, at hindi sila basta-basta kumikilos na parang big shot. Narinig na ni Huang Feng dati na maraming mga bituin ang kumilos na parang big shot. Ang third-tier star na natagpuan noon ng Changzhou Company ay isang napakalinaw na halimbawa. Para sa gayong mga tao, hindi sila nagustuhan ni Huang Feng. Kahit na sila ay sikat at maaaring magdala ng maraming benepisyo sa kumpanya, hindi niya ito nagustuhan. Mas gugustuhin pa niyang magsanay ng mga bagong tao kaysa pumirma sa mga ganoong tao. Gumamit ng mga bagong dating. Bahagyang natigilan si Zheng Shuai. Sa isip ni Zheng Shuai, ang mga artistang iyon na may kakayahan ngunit hindi sikat ay mga bagong dating pa rin, at tiyak na pipirmahan ng kumpanya ang ilang mga bagong dating na may potensyal. Gayunpaman, kung ang lahat sa kanila ay mga bagong dating, hindi ba ito ay masyadong mapanganib? Oo, sumang-ayon si Huang Feng, naniniwala ako na kaya silang gawing tanyag ng aming kumpanya. Sapat na ang kilalang bituing ito, si Li Binyan. Naisip ito ni Zheng Shuai, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, makikinig ako sa iyo." Siyempre, may mga pakinabang sa paggamit ng mga bagong dating. Ito ay madaling pamahalaan, at hindi magkakaroon ng pagsuway ng mga bituin. Gayunpaman, ang panganib ay natural na mataas, at iyon ay karanasan. Gayunpaman, dahil sinabi na ni Huang Feng, hindi tumanggi si Zheng Shuai. Pagkatapos ng dalawang tao, nag-usap sila tungkol sa ilang partikular na detalye ng kumpanya, at umalis si Huang Feng. Noong una, gusto ni Zheng Shuai na kumain kasama si Huang Feng, ngunit tinanggihan siya ni Huang Feng. Kakabalik niya lang ngayon, at matagal na niyang hindi nakita si Suyamo. Sa oras na ito, natural na pinili niyang samahan ang kagandahan sa halip na samahan si Zheng Shuai, ang malaking tao. Siyempre, ang pag-uugali ni Huang Feng na pinahahalagahan ng mga babae kaysa sa mga kaibigan ay hinamak pa rin ni Zheng Shuai. Muling nagmaneho si Huang Feng sa Changzhou Group. Natural na nakilala siya ng mga security guard sa guardhouse ng kumpanya kaya hindi na niya kailangan pang maghintay sa labas. Oy, hindi ba kotse ni Huang Feng iyon? Nang oras na para makaalis sa trabaho, lumabas sina Suyamo at Xie Mengzhou sa gusali, at nakita nila ang kotse ni Huang Feng na nakaparada sa pasukan. Bagamat maraming driver sa kumpanya, walang nagmaneho ng sports car. Bukod dito, ang sports car ni Huang Feng ay napakadaling makilala, kaya nakilala ito ni Suyamo at Xie Mengzhou sa isang sulyap. Nang makita ang kotse ni Huang Feng, ngumiti si Suyamo. Alam niyang nag-abroad si Huang Feng, ngunit hindi niya alam na babalik si Huang Feng ngayon. Ngayon ay tila gusto siyang bigyan ng sorpresa ni Huang Feng. "Ate Yamo, alis muna ako," mataktikang sabi ni Xie Mengzhou. Sa katunayan, siya ang nagkusa na umalis sa pagkakataong ito higit sa lahat dahil nagkaroon ng maraming kaguluhan sa kumpanya kamakailan. Si Sister Yamo ay nagbahagi ng maraming pasanin sa kanya. Alam niyang hindi maganda ang mood ni Suyamo kamakailan. Ngayong sinasamahan siya ni Huang Feng, gamaan ang pakiramdam niya. Sige, ingat sa pagmamaneho. Hindi tinanggihan ni Suyamo ang kabaitan ni Xie Mengzhou. Matagal na niyang hindi nakita si Huang Feng, at sobrang namiss niya si Huang Feng. Pagkatapos, mag-isang naglakad si Xie Mengzhou papunta sa parking lot, at naglakad si Suyamo papunta sa guardhouse. Alam niya na kadalasang hihintayin siya ni Huang Feng dito kung pupunta siya sa kumpanya. Gaya ng inaasahan, nakita ni Suyamo si Huang Feng sa guardhouse, na nakikipag-chat sa security guard. "Huang Feng, nandito ka?" sabi ni Suyamo. "Oo," tumugon si Huang Feng. Pagkatapos magpaalam sa security guard, naglakad siya papunta kay Suyamo at sinabing, "Wala ka bang trabaho?" "Oo," sabi ni Suyamo. "Bakit parang namumutla ka? Masyado ka bang naging abala kamakailan at hindi ka nakapagpahinga ng maayos?" sabi ni Huang Feng habang naglalakad papunta sa kanyang sasakyan kasama si Suyamo. Maraming bagay sa kumpanya kamakailan. Walang itinago si Suyamo kay Huang Feng. "Anong mga bagay? May maitutulong ba ako?" tanong ni Huang Feng. Tungkol ito sa Landau Group. Sinabi ni Suyamo, mula nang ilunsad ang bagong gamot sa pagbabawas ng timbang, ang Landau Group ay nakakuha ng kaunting katanyagan sa Qing Province. Bukod dito, ang kanilang punong tanggapan ay tila nadagdagan ang pamumuhunan sa sangay dito.
Ngayon, pinalawak nila ang kanilang produksyon at nakipag-ugnayan sa marami sa kanilang mga kapantay sa lalawigan ng Qing upang ipitin tayo. Malamang na gusto nilang sirain ang ating Changzhou Group at pagkatapos ay iwanan natin ang merkado. Pagkasakay sa kotse, sumando si Suyamo sa likod ng passenger seat. Halatang pagod talaga siya. Sa harap ni Xi Mengzhao at ng mga ordinaryong empleyado, kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi niya maaaring mawala ang kanyang pakiramdam ng pagiging angkop. Kung hindi, magkakagulo ang buong kumpanya. Gayunpaman, sa harap ni Huang Feng, wala siyang masyadong inaalala. Si Huang Feng ang kanyang daungan. Sa pamamagitan ni Huang Feng, kaya niyang alisin ang lahat ng mga pasanin sa kanyang puso at hindi na kailangang magtrabaho ng gusto upang magkaila ang kanyang sarili. Maaari niyang ganap na ibunyag ang kanyang marupok na bahagi. Nakita ni Huang Feng si Suyamo na ganito, at ang kanyang puso ay labis na namimugati. Gusto niyang direktang umalis si Suyamo, kung gayon ay hindi magkakaroon ng maraming problema. Gayunpaman, hindi niya ito masabi. Pagkatapos ng lahat, ito ang karera ni Suyamo. Ito ay isang karera na matagal na niyang pinaghirapan. Para siyang anak. Paano niya nagagawang isuko ito ng ganoon kadali? At saka, nandito si Xi Mengzhao. Hindi pinapanood ni Suyamo ang pagbagsak ng Changzhou Group. It's okay. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Tutulungan kitang malutas ito, sabi ni Huang Feng. Malumanay na tumugon si Suyamo, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mababago ni Huang Feng lamang. Gayunpaman, ayaw ni Suyamo na maapektuhan ang mood ni Huang Feng dahil sa kanyang sariling mga gawain. Siya ay may ngiti sa kanyang mukha, at ang buong tao ay umupo ng tuwid. Once again, she recovered her usual spirit and said, "Hindi pa kita natatanong. How did things going when you went abroad this time? Naging maayos ba?" Panipi. Alam ni Suyamo na nag-abroad si Huang Feng para sa isang bagay, ngunit hindi sinabi ni Huang Feng ang partikular na bagay noon, kaya hindi niya alam. Well, it went well, pero nung umalis ako, nagmamadali ako at wala akong nadala sayo. Sinabi ni Huang Feng na kapag siya ay umalis, siya ay talagang nagmamadali, o siya ay umalis ng nagmamadali. Hindi naman masyado. Paano siya magkakaroon ng oras at mood para bumili ng mga bagay? Kabanata 996. Hindi mahalaga kung wala kang dala, basta maayos ang iyong ginagawa. Sa kabutihang palad, si Suyamo ay hindi isang hindi makatwirang tao, kaya hindi niya sinisi si Huang Feng. Kapag tapos ka na sa mga gamit, sabay na tayong mamasyal. Just take it as a relaxation. Biglang sabi ni Huang Feng. Nang makita ang pagod na hitsura ni Suyamo, biglang nagkaroon ng ganoong ideya si Huang Feng. Okay, speaking of which, since graduation, hindi na ako lumalabas para magsaya, sabi ni Suyamo. Mula noong graduation, itinatag nila ni Xi Mengzhao ang Changzhou Group, at ang pressure sa kanila ay malaki. Pagkatapos ng lahat, maaaring hilingin sa kanila ng kanilang mga pamilya na pakasalan ng isang taong hindi nila pamilyar sa anumang oras, na naging sanhi ng kanilang pakiramdam ng pagkaapurahan. Paano sila magkakaroon ng mood para magsaya? Gayunpaman, hindi na siya ang magpasya kung maibabalik niya ang kanyang kalayaan. Nasa Huang Feng na ang lahat. Kaya naman, hindi na nababalisa si Suyamo gaya ng dati. Nananatili siya ngayon sa Changzhou Group para sa dalawang dahilan. Una, hindi niya kayang humiwalay sa kumpanya. Pangalawa, ito ay dahil kay Xi Mengzhao. Ayaw niyang makitang minamanipula ng kanyang pamilya ang kanyang matalik na kaibigan. Si Huang Feng ay nakinig sa mga salita ni Suyamo, at ang kanyang puso ay lalong nalungkot. Ang isang mabuting babae tulad ni Suyamo, sa edad na ito, ay dapat na naglaro at nag-enjoy. Bilang isang resulta, siya ay nagdadala ng labis na presyon at hindi nang ahas na magpahinga kahit kaunti. Paanong hindi nito madarama ang pagkabalisa ni Huang Feng? Huwag kang mag-alala, mayroon ka sa akin sa hinaharap. Hinawakan ni Huang Feng ang kamay ni Suyamo at sinabi, "Mag-ingat ka sa pagmamaneho." Paalala ni Suyamo sa kanya na medyo namumula ang mukha. Bahagyang ngumiti si Huang Feng at binitawan si Suyamo, ngunit sa kanyang puso, nakapag-desisyon na siya. Anuman ang mangyari, dapat niyang hayaan si Suyamo na mamuhay sa buhay na gusto niya, at hindi palaging nasa takot tulad ngayon. Pagkatapos nilang dalawa kumain sa labas,
casual silang namamasyal sa kalsada. Sa panahong ito, patuloy na hinahawakan ni Huang Feng ang kamay ni Suyamo. Bagamat medyo nahihiya si Suyamo, hindi siya tumanggi. Ang pakiramdam na kasama si Huang Feng ay napakasarap. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi nawala ang ngiti sa labi niya. Hindi naman ito pilit ng ngiti, pero galing talaga sa puso. Matagal silang namamasyal sa kalye at marami silang napag-usapan. Sa huli, atubiling binitawan ni Huang Feng si Suyamo at umalis. Yamo, bibili ako ng bahay. Pagdating ng panahon, sasama ka sa akin tumira. How about it? Sa ibaba ng tirahan ni Suyamo, hinayla ni Huang Feng si Suyamo, na gustong bumaba ng kotse, at sinabing, matagal na niyang gustong bumili ng bahay, pero hindi pa niya nagawa noon. Ngayon, naramdaman niyang palagi niyang pinababalik si Suyamo. Bukod dito, dahil may kanya-kanyang ginagawa ang dalawa, wala silang gaanong oras para magkita sa maghapon. Naisip ni Huang Feng na kung mabubuhay pa silang dalawa, araw-araw na silang magkikita. Sa pagkakataong iyon, maging siya man ito o si Suyamo, magiging napakasaya nila. Scoundrel, ano ang iniisip mo? Sabi ni Suyamo na may pulang mukha. Malinaw, naisip niya na si Huang Feng ay gustong tumira sa kanya. Dahil dito, medyo nahihiya si Suyamo. Bagamat sila ni Huang Feng ay nagkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan, ang huling hakbang ay hindi pa nakakalusot. Halata namang nahihiya siya nang bigla siyang hilingin na tumira. Anyway, akin ka na sa buhay na ito. Hindi ka makakatakas. Hindi ba't maganda na? Maaga tayong mamuhay. Hinayla siya ni Huang Feng at sinabing, syempre, kung ayaw mong tumira sa isang silid kasama ako, maaari kang tumira sa isang silid na mag-isa. Hayaan mo akong mag-isip muli. Medyo nahihiya pa si Suyamo. Huwag mo nang isipin pa. Desidido na, mapanginoong sabi ni Huang Feng. Nang makita ang hitsura ni Huang Feng, inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo. Gayunpaman, bago maging masaya si Huang Feng, sinabi ni Suyamo, paano ang iyong amo? Siya ba ay maninirahan sa ibang lugar, o nakatira sa amin sa bagong lugar? Panipi, malinaw, alam din ni Suyamo na ang relasyon ni Huang Feng at Bai Xiaoro ay hindi kasing simple ng mga ordinaryong kaibigan, kaya tinanong niya ito. At Mazo, paano mo siya aayusin? Nasa iyo na ngayon ang puso ng batang babaeng iyon. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Upang mapasaya ka, gumugol siya ng maraming pagsisikap. Sinabi ito ni Suyamo, at medyo namumula ang kanyang mukha. Hindi rin niya sinasadyang nalaman na bumili si Tang Mazo ng maraming sexing damit na panloob. Kung bakit niya binili ang mga damit na ito, hindi tanga si Suyamo. May isip niya ito sa kaunting pag-iisip. Biglang medyo napahiya ang mukha ni Huang Feng. Gusto lang niyang makipag-ugnayan kay Suyamo, ngunit nakalimutan niya kung paano magmalasakit sa ibang tao. Kung si Bai Xiaoro o si Tang Mazo, masasabing babae na niya sila ngayon. Hindi siya maaaring maging bias. How about let them live with US, okay lang ba? Pansamantalang tanong ni Huang Feng. Sa kanyang puso, napakahalaga pa rin ni Suyamo, kaya iginagalang niya ang opinyon ni Suyamo. Kung hindi pumayag si Suyamo, makakaisip lang siya ng ibang paraan. Nakinig si Suyamo sa mga salita ni Huang Feng at hindi nagsalita. Nakatitig lang siya kay Huang Feng, kaya medyo hindi komportable si Huang Feng. Biglang sumugod si Suyamo kay Huang Feng at ibinaon ang kanyang ulo sa likod ng kanyang leeg. She said with a slight sob in her voice, "Why do I like you so much? Why are you so fickle?" Malinaw, walang pakialam si Suyamo sa pagkakaroon ni Huang Feng ng ibang babae. Kaya lang sobra niyang nagustuhan si Huang Feng, kaya ibinaon niya ang sarili niyang mga iniisip at hinaing sa kanyang puso, at sa wakas ay sumabog ngayon. Kasalanan ko, sorry. Inaliw ni Huang Feng si Suyamo at humihingi ng tawad. Ikaw bastard, ninakaw mo ang puso ko, at ngayon sinaktan mo ito. Sinabi ni Suyamo, kung binaygo mo ako sa hinaharap, kagatin kita hanggang mamatay. Gaya ng sinabi ni Suyamo, kinagat niya ang likod ng leeg ni Huang Feng. Mabilis na nakontrol ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa. Kung hindi, natatakot siya na direktang saktan niya si Suyamo. Sa kabutihang palad, mukhang mabangis si Suyamo, ngunit hindi talaga siya nakapatay. Marahan lang niyang kinagat si Huang Feng, at pagkatapos ay binitawan niya ang mga braso ni Huang Feng.
Tinitigan niya si Huang Feng at sinabing, gusto kong ipangako mo na hindi mo ako pababayaan sa buhay mo, at hindi mo ako pinapayagang aibuli. Sige, pangako, hindi lang sa buhay na ito. 10 buhay, 100 buhay, hindi kita pababayaan. Mamahalin kita habang buhay. Tumingin si Huang Feng kay Suyamo at seryosong nangako. Sa oras na ito, may mga luha pa rin ang mukha ni Suyamo. Halata namang ngayon lang talaga siya umiyak. Naniniwala ako sa iyo, seryosong sabi din ni Suyamo. Sa sandaling ito, talagang ibinigay niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kay Huang Feng. May mga babae man si Huang Feng o wala, pareho lang iyon. Kung pababayaan man siya sa huli, masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging bulag niya. Kabanata 997. Nang umalis si Huang Feng sa lugar ni Suyamo, halo-halong damdamin ang naramdaman niya. Nararamdaman niya ang malalim na pagmamahal ni Suyamo para sa kanya. Dahil sa pagmamahal na ito kaya hindi niya piniling umalis nang malaman niyang may iba na itong babae. Sa halip, pinili niyang tanggapin ito sa kabila ng katotohanang kailangan niyang ilagay ang sarili sa mahirap na posisyon. Sa wakas ay tinanggap ni Suyamo ang katotohanan na si Huang Feng ay may ibang babae. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Tang Mazo. Sa wakas ay pumayag siyang tumira kay Huang Feng. Bukod dito, pumayag din siyang hayaan si Huang Feng na manirahan sa ibang babae. Ito ay napakabihirang. Nagdulot ito kay Huang Feng ng labis na pasasalamat at pagkakasala sa kanya. At hanggang ngayon lang nalaman ni Huang Feng na talagang pinag-isipan ito ni Suyamo. Ayaw lang niyang sabihin noon, pero ngayong sinabi niya, napatunayan na pinag-isipan niya talaga. Hindi kakaiba ang ugali ni Suyamo. Kung talagang wala siyang pakialam, hindi niya talaga gusto si Huang Feng. Siyempre, nagpasya na si Huang Feng sa kanyang puso na dapat niyang tretuhin ng mabuti si Suyamo. Kung talagang hindi siya nabuhay sa isang magandang babae, kung gayon hindi niya talaga karapat-dapat na maging isang lalaki. Sa kabilang banda, si Suyamo ay umakyat na rin sa mga oras na ito. Hindi nagkamali si Huang Feng. Hanggang ngayon, talagang hinayaan niya ito. Sa katunayan, mula nang isaalang-alang niya ang kinabukasan ni Tang Mazo at Huang Feng, pinag-iisipan na ni Suyamo ang bagay na ito. Bagamat inaliw niya ang sarili na si Tang Mazo ay magpapakasal sa ilalim ng kaayusan ng pamilya sa hinaharap, siya lang ang makakasama ni Huang Feng sa huli. Gayunpaman, naiintindihan ni Suyamo si Huang Feng. Dahil si Huang Feng at Tang Mazo ay may nararamdaman para sa isa't isa, hindi niya pinapanood itong magpakasal sa iba. Isa pa, ayaw niyang makakita ng ganoong eksena. Sa makatuwid, naramdaman ni Suyamo na kailangan niyang talagang isaalang-alang ang bagay na ito. Sa huli, maaari lamang niyang piliin na patawarin si Huang Feng at tanggapin ang katotohanan ito. Hindi niya naisip na iwanan si Huang Feng, ngunit hanggat iniisip niya ang sitwasyong iyon, ang kanyang puso ay magiging napakasakit. Napakasakit na hindi siya makahinga. Sa kabaligtaran, naramdaman niyang mas pipiliin niyang tanggapin ang katotohanan na may ibang babae si Huang Feng kaysa piliin na iwan si Huang Feng. Kung hindi, siya ay nasa sobrang sakit na wala itong pinagkaiba sa kamatayan. Kapag nakapagdesisyon na siya at napag-isipang mabuti, talagang pinabayaan ito ni Suyamo. Kung tutuusin, sa sitwasyon ng sarili niyang pamilya, ngayong napag-isip-isip niya, hindi na yun big deal. Sa lipunan ngayon, sinong lalaking may kakayahan ng walang kaunting babae sa likod niya? Maging ang kanyang ama, bukod sa kanyang ina, ay may ibang babae. Kaya lang, halos mapaglaro ang mga babaeng iyon at hindi dumarating sa hapag. Gayunpaman, kung ito man ay ang kanyang sarili o ang kanyang ina, sa katunayan, alam nila na ang kanyang ama ay may ibang mga babae. At ngayon, sinabi lang ni Huang Feng sa kanya ang pagkakaroon ng mga babaeng ito. Sa pangkalahatan, siya ay katulad ng ibang mga lalaki. Higit pa rito, alam din ni Suyamo na si Huang Feng ay lalong bumubuti. Hindi man siya nagkusa na akitin ang mga babae, may mga babaeng magkukusa na lumapit sa kanya. Ate Yamo, nakabalik ka na. Pagkapasok ni Suyamo sa bahay, si Exi Mengjiao ay nanunood ng TV. Oo, tugon ni Suyamo, pagkatapos ay sinabi, nasaan si Mazo? Nakabalik na ba siya? Bumalik na siya, nasa kwarto niya, sabi ni Exi Mengjiao. Tumango si Suyamo, pagkatapos ay dumiretso sa kwarto ni Tang Mazo. Sa oras na ito, si Tang Mazo ay talagang nasa kanyang silid.
Nilalaro niya ang phone niya. Matapos makitang pumasok si Suyamo, mabilis niyang iniligpit ang kanyang telepono. Kanina mo, pati na itago, parang hindi ko alam. Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata at sinabing, anong uri ng damit ang tinitingnan mo sa oras na ito? Mayroon bang mabubuting mairerekomenda mo sa akin? Panipi, nakita lang ni Suyamo na ang page ng telepono ni Tang Mazo ay isang shopping page. Kaya dapat ay naghahanap siya ng mga damit na makakapagpasaya muli kay Huang Feng. Nang marinig ang mga salita ni Suyamo, si Tang Mazo ay medyo napahiya. Bagamat alam ni Suyamo ang tungkol sa kanyang relasyon kay Huang Feng, hindi niya dapat malaman ang tungkol sa pag-uusap nila ni Huang Feng sa gabi. Gayunpaman, ngayong narinig niya ang sinabi ni Sister Yamo, alam na rin ba niya ang tungkol dito? Ate Yamo, alam mo ba ang tungkol dito? Bulong ni Tang Mazo. Oo, hindi ko sinasadyang nalaman noong huling naglalaba ka ng mga damit na iyon. Palihim ka na lang tungkol dito. Hindi ito itinanggi ni Suyamo. Nahihiya ako, sabi ni Tang Mazo, at saka, gusto kasi itong makita ni Huang Feng. Ako, sinuot ko lang para makita niya. Sa oras na ito, tiyak na ipinagkanulo ni Tang Mazo si Huang Feng. Gayunpaman, hindi masasabing siya ay ganap na mali dahil talagang gustong makita ito ni Huang Feng. Ito ay makikita mula sa kanyang nanlalaking mga mata at mabigat na paghinga sa bawat oras. Hindi kita sinisisi, sinabi ni Suyamo, hindi ako nandito para tanungin ka tungkol dito. Gusto kong sabihin sa iyo na baka lilipat na tayo. Lilipat, natigilan si Tang Mazo. Anong ibig mong sabihin? Bibili ng bahay si Huang Feng. Sabi ni Suyamo, sa totoo lang, walang kakaiba. Matagal na niyang gustong bumili ng bahay. Kung tutuusin, hindi naman siya pwedeng tumira palagi sa inuupahang bahay, di ba? Pagkatapos niyang bumili ng bahay, lilipat ako at titira sa kanya. Pwede kang sumama sa akin. Ito, angkop ba ito? Tanong ni Tang Mazo na may kaunting takot sa kanyang puso. Bagamat hindi tumutol si Suyamo sa relasyon nila ni Huang Feng noon, nararamdaman din ni Tang Mazo na medyo hindi pa rin masaya si Suyamo sa kanyang puso. Sa makatuwid, upang hindi makaramdam ng hindi komportable si Sister Yamo, kadalasan ay hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan kay Huang Feng. Sa karamihan, nagvi-video call sila sa isa't isa sa gabi. Gayunpaman, siya ay lubos na nasisiyahan dito. Gayunpaman, ngayon gusto ni Sister Yamo na sundan niya sila sa kanilang bagong bahay. Dahil dito ay nakaramdam ng saya at kaba si Tang Mazo. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Sister Yamo. Okay, alam kong dapat masaya ka sa puso mo. Sinabi ni Suyamo, hindi ko sinasadyang subukan ka noong sinabi ko ito. Pinag-isipan ko talaga ito. Dahil hindi ko mapigilan si Huang Feng na magkaroon ng ibang babae, at hindi ko siya kayang iwan, kaya ko lang tanggapin at pag-isipan ito ng mabuti. Kung hindi, hindi ko mabubuhay ang sarili ko. At saka, this time, hindi na lang tayong dalawa ang magkasama. Lilipat din ang amo niya. Nagpatuloy si Suyamo, ang magagawa natin ngayon ay magkaisa at pigilan si Huang Feng sa pagdadala ng napakaraming babae sa kanyang bagong bahay. Oo, hindi natin siya papayagang magkaroon ng masyadong maraming babae. Tumanggo din si Tang Mazo at sinabi, noong una, hindi siya kwalipikadong sabihin ito, ngunit ngayon, bilang opisyal na asawa ni Huang Feng, opisyal na siyang tinanggap ni Sister Yamo. Pagkatapos ay kailangan niyang isipin ang kanyang hinaharap. Natural na ayaw niyang maraming babae ang lumitaw sa paligid ni Huang Feng. Kabanata 978. Mabuti kung ganito ang iniisip mo. Sa hinaharap, hindi magiging akin si Huang Feng ng mag-isa. Kailangan mo ring tumulong sa pag-aalaga sa kanya, sabi ni Suyamo. Bagamat pinag-isipan na niya ito, mas mabuti kung kakaunti ang mga babae sa paligid ni Huang Feng. Siyempre, tumanggo si Tang Mazo at sinabi, tama, kung aalis tayong lahat, paano si Meng Zhao? Sinabi ni Tang Mazo, papabayaan na lang ba natin siyang manirahan dito mag-isa? Hindi ko pa naiisip. Hinaplos ni Suyamo ang kanyang ulo at medyo nahihirapang sinabi. Talagang gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Huang Feng, kaya handa pa rin siyang manirahan kasama si Huang Feng. Bukod dito, sa kanilang kasalukuyang relasyon, ang pagsasama ay hindi maiiwasan. Ito ay isang oras lamang. Pagdating ng oras, kailangan pa niyang umalis.
Gayunpaman, medyo nag-aatubili din siyang makipaghiwalay kay ex si Meng Zhao. Kung tutuusin, matalik na magkaibigan ang dalawa mula pagkabata. Nakatira pa sila sa iisang dormitoryo noong sila ay nasa kolehiyo. Pagkatapos ng graduation, tumira na rin sila. Ngayong maghihiwalay na sila, naniwala si Suyamo na siya man o si ex si Meng Zhao, mag-aatubili silang maghiwalay. Gayunpaman, kahit gaano sila nag-aatubili, kailangan pa rin nilang magpakasal sa hinaharap. Kailangan pa nilang maghiwalay. Bakit hindi natin siya hayaang tumira dito? Pansamantalang tanong ni Tang Mazo. I think with Huang Feng's current financial resources, it shouldn't be a problem to buy a bigger house. Hindi niya dapat palampasin ang kwarto ni Meng Zhao, right? Natatakot lang ako na si Meng Zhao mismo ay hindi payag. Alam mo, ang kanyang impression kay Huang Feng ay palaging napakasama. Sabi ni Suyamo, talagang kakaiba. Kapag nakikita ng ibang babae si Huang Feng, lagi silang naaakit. Bakit pagdating kay Meng Zhao, hindi niya masyadong gusto si Huang Feng? Sino ang nakakaalam? Nagkibit-balikat si Tang Mazo at sinabing, gayunpaman, ang problemang ito, hayaan siyang magpasya para sa kanyang sarili. Totoo yan, sabi ni Suyamo. Pagkatapos noon, lumabas ng silid sina Suyamo at Tang Mazo at umupo sa tabi ni ex si Meng Zhao sa sala. Meng Zhao, may kailangan kaming sabihin sa iyo, sabi ni Suyamo. Anong problema? Tumingin si ex si Meng Zhao sa dalawang kaibigan na ito na biglang parang napaka-formal at may pagdududa na sinabi. Ganito, baka kailangan na naming lumipat ni Mazo, sabi ni Suyamo. Bakit? Nagulat si ex si Meng Zhao. Mabilis niyang inilapag ang mga merienda sa kanyang kamay at nag-aalalang nagtanong, maganda ang iyong pamumuhay dito. Bakit gusto mong lumayo? At bakit kayong dalawa ang lumalayo? Iniwan ako mag-isa, panipi, parang ganito. Sinulyapan ni Suyamo si Mazo at sinabing, sa totoo lang, may hindi namin nasasabi sa iyo. Alam mo namang may boyfriend si Mazo, di ba? Yung pinagluto niya ng sopas last time. Tanong ni ex si Meng Zhao. Tumingin siya kay Tang Mazo at sinabing, may boyfriend ka ba talaga? Oo, sagot ni Tang Mazo. Kung ganoon, ano ang kinalaman nito sa pag-alis mo? Sinabi ni ex si Meng Zhao, titira ka ba kasama ng boyfriend mo? Oo, sabi ni Tang Mazo. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo, Ate Yamo? Kay Huang Feng din kayo titira. Bakit nagkataon lang kayong dalawa na lumalabas? Sabi ni ex si Meng Zhao. Ito ang gusto naming sabihin sa iyo, sabi ni Suyamo. Malalaman ni ex si Meng Zhao ang tungkol sa usapin sa pagitan ni Tang Mazo at Huang Feng sa hinaharap. Mas mabuting sabihin sa kanya ngayon. Ano? Ibig sabihin, ang boyfriend ni Mazo ay si Huang Feng talaga, sabi ni Suyamo. Ano? Napatayo si ex si Meng Zhao sa gulat. Hindi makapaniwalang tumingin siya kina Tang Mazo at Suyamo. Halatang hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang dalawa niyang matalik na kaibigan ay may parehong kasintahan. Tama, katulad ng narinig mo, ang taong gusto ko ay si Huang Feng din, sabi ni Tang Mazo. Pero, hindi ba boyfriend ni Huang Feng Sister Yamo ang lalaking iyon? Paano mo siya magustuhan? At saka, ano ang maganda sa kanya? Bakit pareho kayong may gusto sa kanya? Gulat na tanong ni ex si Meng Zhao. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang maniwala na totoo ang narinig niya. Kailangan kong pasalamatan si Sister Yamo para dito. Pagkatapos niyang malaman na gusto ko si Huang Feng, hindi niya ako sinisisi, sabi ni Tang Mazo. Bukod dito, napagpasyahan ko na nagustuhin si Huang Feng mag-isa sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sa pagkakataong ito, si Huang Feng ay bibili ng bahay, kaya pareho kaming titira. Magsasama kayong dalawa. Naramdaman ni ex si Meng Zhao na malapit nang bumagsak ang kanyang mga halaga. Hindi dahil hindi pa siya nakakita ng isang lalaki na may maraming babae. Kung tutuusin, sa background ng kanyang pamilya, imposibleng hindi niya nakita ang mga ganoong bagay. Gayunpaman, nang sangkot dito ang kanyang matalik na kaibigan, naramdaman niyang napakahirap para sa kanya na tanggapin. Suyamo man o Tang Mazo, silang dalawa ay napakahusay at may sariling pagmamalaki sa kanilang mga puso. Sa opinyon ni ex si Meng Zhao, kung hindi sila makikialam sa kanilang mga pamilya, tiyak na makakahanap sila ng isang napakahusay na lalaki na magpapahamak sa kanila. Dati, kapag sina Suyamo at Huang Feng ay nasa isang relasyon, hindi maisip ni ex si Meng Zhao ito ng matagal.
Ito ay dahil sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay hindi karapat-dapat kay Suyamo. Sa huli, kahit si Tang Mazo ay nahulog kay Huang Feng. Bukod dito, ang mas hindi kapanipaniwala ay hindi tumutol si Sister Yamo, at ngayon ay titira na silang tatlo. Pakiramdam ni Exi Mengjiao ay ilusyon lamang ang narinig niya. Masyado siyang pagod kamakailan, kaya nagkaroon siya ng auditory hallucinations. Talagang hindi ito totoo. Gayunpaman, nang makita niya ang dalawang tao sa kanyang harapan, naramdaman ni Exi Mengjiao na ang hindi kapanipaniwalang bagay na ito ay maaaring totoo, kahit na hindi niya ito matanggap. Oo, sinabi ni Suyamo, sa totoo lang, Mengjiao, dapat ay narinig mo na ang tungkol sa ganitong bagay noon pa man. Kaya lang, ang ibang mga bagay ay hindi pa nalalagay sa mesa na tulad nito. At saka, kami ni Mazo ay parehong nakatakda kay Huang Feng, kaya matatanggap na lang namin na mayroon siyang ibang babae. No, Sister Yamo, Fox Tang, how can you let yourself suffer? Ano bang maganda kay Huang Feng, yung playboy na yun? Bakit kailangan mo siyang magustuhan? Hindi ka na ba makakahanap ng iba? Nag-aalalang sabi ni Exi Mengjiao. Talagang ayaw niyang makita ang kanyang dalawang mabubuting kaibigan na sinisira ni Huang Feng. Sa kanyang opinyon, kung gusto niya si Huang Feng, siya ay mapahamak ni Huang Feng. Kapag nakilala mo ang isang taong gusto mo sa hinaharap, maiintindihan mo ang aming mga iniisip. Sinabi ni Suyamo, ngayong alam mo na ang katotohanan, ano ang iyong gagawin? Magpapatuloy ka ba sa paninirahan dito, o lilipat sa amin? Panipi, bakit ako lilipat? Hindi ako sinuman sa kanya, sabi ni Exi Mengjiao nang hindi malay. Kabanata 999. Gayunpaman, bahagyang natigilan si Exi Mengjiao. Kung hindi siya lilipat, kailangan niyang mamuhay mag-isa. Noong nakaraan, nakatira siya kasama si Suyamo. Siguradong hindi siya sanay na mamuhay ng mag-isa. Bukod dito, hindi siya masyadong matapang. Sa gabi, matatakot siyang matulog sa ganoong bahay. Gayunpaman, hindi napigilan ni Exi Mengjiao si Suyamo na umalis. Tutal, nakatira siya sa kanyang kasintahan. Walang dahilan si Exi Mengjiao para pigilan siya. Kahit na hindi pumunta si Suyamo sa pagkakataong ito, tiyak na pupunta siya sa hinaharap. Kung doon ako nakatira, masama ba? Itataboy ba ako ng lalaking iyon? Maingat na tanong ni Exi Mengjiao. Sa ating dalawa, hindi siya maglalakas loob. Nakangiting sabi ni Suyamo. Alam din niya na si Exi Mengjiao ay hindi masyadong matapang, kaya gusto niya itong isama. Kapag si Exi Mengjiao ay nagkaroon ng nobyo o nagpakasal sa hinaharap, maaari na siyang umalis. Ito yung niyaya mo akong pumunta, ayokong pumunta. Sabi ni Exi Mengjiao na may pulang mukha. Kung sinabi niyang gusto niyang umalis, natatakot siyang itaboy siya ni Huang Feng. Gayunpaman, kung si Suyamo ang nag-imbita sa kanya, iba ito. Siguradong hindi mangangahas si Huang Feng. Bagamat ayaw niyang tumira kay Huang Feng, halatang ayaw ni Exi Mengjiao na tumira sa ganoong bakanteng bahay na mag-isa. Oo, iniimbitahan ka namin. Nagkatinginan sina Suyamo at Tang Mazo at nakangiting sinabi. Sa kabilang banda, hindi alam ni Huang Feng na tinulungan siya ni Suyamo na magdala ng karagdagang bisita. Sa oras na ito, kararating lang niya sa komunidad. Gayunpaman, nang siya ay papasok pa lamang sa komunidad, nakita niya ang isang maliit na figure na nakakulot sa bakana ng komunidad. Bagamat hindi niya nakikita ang hitsura ng kabilang partido, naramdaman ni Huang Feng na medyo pamilyar ang figurang ito. Kaya, ipinaroda ni Huang Feng ang sasakyan sa isang tabi at naglakad. Nang marinig ang papalapit na yabag, tila medyo kinakabahan at natatakot ang munting figure. Nanginginig siya habang nakataas ang ulo. Nang makita niyang si Huang Feng iyon, agad siyang napatalon sa tuwa. Uncle, bumalik ka na. Mengzu, bakit ikaw pa? Bakit ka mag-isa dito? Nasaan ang nanay mo? Nang makita ni Huang Feng na ang maliit na figure ay ang batang babae, si Zhu Mengzo, napasigaw siya sa gulat. Hindi dumating ang nanay ko. Iniyakap ni Zhu Mengzo ang sarili sa mga bisig ni Huang Feng at sinabing, nag-iisang lumabas ako. Nakatakas ka. Tapos hindi alam ng nanay mo. Tiyak na nag-aalala siya. Ibabalik kita ngayon, sabi kaagad ni Huang Feng. Oo, tumango si Zhu Mengzo at sinabing, lumabas ako para hanapin si Tito. Matapang ka talaga. Tumakbo ka palabas mag-isa at hindi mo alam kung saan ako nakatira. Paano kung hindi mo ako makita?
Ipinadala ni Huang Feng ang batang babae sa kotse at sinundan siya. Inikat niya ang sasakyan at umalis sa komunidad. Kung hindi ako makapaghintay kay Tito, babalik ako mag-isa. Maghihintay pa ako bukas, nakangiting sabi ng batang babae. Matapos makita si Huang Feng, maganda ang kanyang kalooban. Sabihin mo sa akin, saan ang bahay mo? Sabi ni Huang Feng sa batang babae. Hindi niya talaga alam kung saan ang tahanan ng batang babae kanina. Iniulat ni Zhu Mengzhou ang address. Ito ay hindi masyadong malayo mula dito, ngunit ito ay tumagal ng higit sa 10 minuto upang maglakad. Ang batang babae ay talagang naglakas loob na tumakbo dito mag-isa. Talagang matapang siya. Anong meron? Bakit hindi ka sumama sa nanay mo? Ikaw ay lubhang mapanganib, alam mo ba yon? Nag-aral si Huang Feng. Hindi ako natatakot. Sinabi ni Zhu Mengzhou, bukod dito, hindi ako pinayagan ng aking ina na pumunta sa tiyuhin. Bakit? Curious na tanong ni Huang Feng. Sabi niya, ayaw niyang mahirapan si Tito. Nawala ang maliit na batang babae. Lihim akong lumapit kay Tito sa pagkakataong ito. Hindi mo masasabing hinanap kita. Masasabi mong nagkataon lang na nakilala mo ako. Kung hindi, natatakot akong magalit ang aking ina. Aba, tuso ka talaga. Nakangiting sabi ni Huang Feng, pero, bakit mo ako hinahanap? Yung masamang tao na tinakot ni Tito. These days, he came to trouble me and my mother. I don't want to see him, and my mother don't want to see him. Ang resulta, lagi siyang naghihintay sa labas ng kindergarten ko. Kapag sinundo ako ng nanay ko, guguluhin niya ang nanay ko. Isa pa, gusto niyang patulan ang nanay ko. Takot na takot ako. Sa pagsasalita tungkol dito, ang maliit na batang babae ay tumingin kay Huang Feng ng may awa at sinabing, Tito, maaari mo ba akong tulungan na alisin siya? Pinakamabuting hilingin sa pulisya na arestuhin siya. Malinaw, ang batang babae ay walang magandang impresyon sa taong iyon. Naparito na naman siya para guluhin ka. Bahagyang natigilan si Huang Feng at sinabing, nakita na niya noon ang extreme ex-boyfriend ni Zhu Lingyun. Noong una, akala niya ay tinuruan niya ito ng leksyon. Nang makitang hindi matapang na tao ang kabilang partido, naisip niyang matatapos na ang usaping ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sumuko ang kabilang partido at talagang dumating muli. Tila hindi sumuko ang kabilang partido at talagang dumating muli. Tila hindi sumuko ang kabilang partido. Malakas na tumango ang batang babae. Ilang beses umiyak ang nanay ko nitong mga araw na ito. Sabi ko gusto kong hanapin si Tito pero tumanggi siya. Kaya, palihim akong naubusan ngayon. Oo, puntahan mo si Tito kung may problema ka. Sinabi ni Huang Feng, pero sa susunod, huwag kang lalabas ng mag-isa, okay? Pagkatapos ng lahat, ang maliit na batang babae ay bata pa. Nag-aalala pa rin si Huang Feng sa paglabas niyang mag-isa. Kung gayon paano ko mahahanap si Tito? Sabi ng batang babae. Paano po ito? Sasabihin sa inyo ni Uncle ang numero ng telepono. Kung mayroon kayo sa susunod, maaari mo akong tawagan gamit ang telepono ng nanay mo. Paano? Naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Okay, tumango ang maliit na babae. Hindi nagtagal, nakarating sila sa komunidad kung saan nakatira si Zhu Lingyun at ang kanyang ina. Ang komunidad na ito ay mas masahol pa kaysa sa komunidad kung saan nakatira ngayon si Huang Feng. Tinatayang gusto ni Zhu Lingyun na umupo ng mas magandang bahay sa lugar na iyon para kumita ng mas maraming upa. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa isang solong ina ang pagpapalaki ng anak. Huang Feng, bakit ka nandito? Nang makita niyang magkasama sa pintuan ang kanyang anak na babae at si Huang Feng, nagulat si Zhu Lingyun. Nakasalubong ko lang ang batang babae sa kalsada, kaya pinabalik ko siya, sabi ni Huang Feng. Di ba sabi mo pupunta ka sa bahay ng kaklase mo? Sa komunidad na ito, nagkataong may isang bata na pumunta sa kindergarten kasama si Zhu Mengzhou. Maganda ang naging relasyon ng dalawa at madalas silang naglalaro. Sa makatuwid, nang sabihin ni Zhu Mengzhou na pupunta siya sa bahay ng bata upang maglaro, hindi ito pinagdudahan ni Zhu Lingyun. Bukod dito, ang dalawang bahay ay napakalapit, kaya hindi siya sumunod. Hindi niya inaasahan na ngayon, si Huang Feng ang nagpabalik sa kanya. Naku, nagpunta lang ako dito para sa isang bagay. Nung nakita kong gusto nang bumalik ni Mengzhou, medyo nag-alala ako, kaya pinabalik ko siya. Paliwanag ni Huang Feng.
Salamat, sabi ni Zhu Lingyon, ngunit iniisip niya kung para saan pumunta si Huang Feng dito. Wala lang, napakatalino ng batang babae, kahit hindi ko siya pauwiin, kaya niyang bumalik mag-isa. Sabi ni Huang Feng, Kabanata 1000, sige, gabi na, babalik muna ako, sinabi ni Huang Feng kay Zhu Lingyon. Tutal, single mother ang kabilang partido. Sobrang late na, kung papasok pa siya, masama ito sa reputasyon niya. Naiintindihan pa rin ito ni Huang Feng. Kung ganoon ay ipapaalas na kita. Sabi ni Zhu Lingyon, naiintindihan din niya ito, kaya hindi niya hiniling na manatili si Huang Feng. Hindi, kaya kung pumunta mag-isa. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tumingkayad siya at hinawakan ang ulo ng batang babae at sinabing, huwag kang tatakbo sa hinaharap. Huwag mong hayaang mag-alala ang iyong ina, okay. Ako ay palaging napakamasunurin. Sabi ni Zhu Mengzhou na may seryosong mukha, na parang hindi siya ang nakalusot kanina. Well, si Mengzhou ang pinakamasunurin. Halos matawa si Huang Feng. Ang batang babae na ito ay bata pa, ngunit ang kanyang pag-arte ay medyo mahusay. Baka pwede na siyang maging artista paglaki niya. Kung interesado siya sa pag-arte, matutulungan ko siya sa hinaharap. Pagkatapos magpaalam kay Zhu Lingyon at sa kanyang anak, umalis si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang mga salita ng batang babae. Napakalayo nito, ngunit tumakbo ang batang babae sa kanyang komunidad ng mag-isa para hanapin siya. Halata namang naiinis siya sa kanyang biological father. Kung hindi siya tatakbo upang hanapin itong mag-isa. Sa makatuwid, nagpa siya si Huang Feng na pumunta sa kindergarten kung saan pumunta si Zhu Mengzhou upang hintayin si Zhang Mingjia na magpakita bukas. Hahayaan niyang hindi guluhin ng kabilang partido ang buhay ni Zhu Lingyon at ng kanyang anak na babae. Kung hindi siya makikinig, hindi niya iniisip na gumamit ng ilang paraan upang malutas ito. How do you do things? Kung gagawin mo ulit to, magrereklamo ako sa iyo at hahayaan kitang tanggalin ang balat ng aso mo. Sa oras na ito, sa isang ward sa ospital, galit na galit si Manager Yin ng Starlight Entertainment sa ilang pulis. Ang dahilan ay natural dahil hindi pa nahuhuli ng mga pulis na ito si Huang Feng. Tinanong niya sila, ngunit naantala sila. Paanong hindi magagalit si Manager Yin? Kinamumuhian na ngayon ni Manager Yin si Huang Feng sa kanyang puso. Hindi lamang niya sinira ang kanyang magandang bagay, ngunit nasaktan din siya. Ilang araw na siyang nasa ospital, ngunit hindi pa rin siya tuluyang gumaling. Kailangan niyang magpatuloy sa pananatili. Makikita kung gaano kabigat ang pag-atake ni Huang Feng. Ang lalong ikinagalit ni Manager Yin ay talagang naantala ang mga pulis. Malinaw na alam nila kung sino ang gumawa nito, ngunit hindi pa nila nahuhuli ang tao hanggang ngayon. Kahit na hindi nila mahanap si Huang Feng, mahahanap nila si Zhu Zaiyu na nasa paaralan. Hindi ba nila mahahanap si Huang Feng sa pamamagitan ni Zhu Zaiyu? Bakit napakatanga ng mga pulis na ito? Mr. Yin, please watch your words, diretsong sabi ng pulis. Diretsong sabi ng pulis. Umalis na ang kapitan na unang dumating dito. Hindi na rin siya nagpakita pagkatapos noon. Hiniling lang niya sa kanyang mga subordinate na makipag-ugnayan kay Manager Yin at sa iba pa. Gayunpaman, sinabi na ng kapitan na ang kailangan lang nilang gawin ay antalahin. Hindi na kailangang talagang arestuhin si Huang Feng. Bukod dito, nalaman din nila sa manager ng hotel na natalo ni Huang Feng si Manager Yin at ang iba pa dahil si Manager Yin at ang iba ay nagdroga ng alak ng mabuting kaibigan ni Huang Feng. Gusto nilang samantalahin ang kabilang partido, kaya binugbog sila ni Huang Feng. Sa makatuwid, pinili ng kapitan na antalahin at hindi arestuhin si Huang Feng. Hindi naman siya nakonsensya, walang ginawang mali si Huang Feng sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa katotohanang wala si Huang Feng sa Jiangzhou kinabukasan, tinanong pa ng kapitan si Huang Feng kung gusto niyang kasuhan si Manager Yin at ang iba pa. Ikaw, galit na tinuro ni Manager Yin ang kabilang partido. May gusto sana siyang sabihin, pero napatigil siya ng talent scout sa tabi niya. He looked at the police officer with an apologetic smile and said, I'm sorry, medyo naging emotional ang manager namin kamakailan dahil sa injury niya. Please don't mind him. Kahit na siya ay nasugatan, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring sabihin ng basta-basta. Sabi ng pulis, Mr. Yin,
I think you know what happened in that hotel. Sa ngayon, Mr. Huang is not in Jiang District. Kung hindi, baka kasuhan ka ng kabilang partido. Sa oras na iyon, ang taong gusto nating arestuhin ay hindi ang kabilang partido, kundi ikaw. Paano mo nasasabi yan? Anong ebidensya ang mayroon ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag isipin na maaari mong sabihin ang anumang gusto mo dahil lamang sa ikaw ay isang pulis. Maaari kitang kasuhan ng paninirang puri. Galit na sabi ni Manager Yin. Kung gusto mong magdemanda, sige, kalayaan mo na yan. I just want to remind you na huwag mong isipin na hindi alam ng iba ang ginawa mo. Hindi mo pa naubos yang bote ng red wine, di ba? Pinapayuhan itong itabi ng hotel para sa iyo. Gusto mo bang mag-test ako para makita kung ano ang nasa loob? Sabi ng pulis. Nang marinig ang mga salita ng pulis, medyo nataranta si Manager Yin. Nagkunwari siyang kalmado at sinabing, paano ko malalaman kung ano ang nasa loob? Binili ko ang alak na iyon sa hotel. Kung meron man sa loob, responsibilidad ng hotel. Wala itong kinalaman sa akin. Panipi, hindi ko sinabi kung ano ang nasa loob. Bakit ka ba nagkakagulo, Manager Yin? Sabi ng pulis, well, it's getting late. Hindi ko iistorbahin si Manager Yin. Umaasa pa rin ako na si Manager Yin ay makapag-isip kung paano haharapin ang bagay na ito ng mag-isa. Pagkatapos noon ay umalis na ang pulis. Pumunta siya dito ngayon dahil pinagkatiwalaan siya ng boss niyang kapitan. Gusto niyang ipaunawa kay Manager Yin na hindi kasing simple ng iniisip niya. Hindi lang gusto ng kapitan na isuko ni Manager Yin ang akusasyon laban kay Huang Feng, ngunit gusto rin niyang gawin ito ng mas maganda. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng mas magandang impresyon kay Huang Feng. Nang makitang umalis ang pulis, hindi na siya napigilan ni Manager Yin sa pagkakataong ito. Sa halip, medyo hindi sigurado ang kanyang mukha. Medyo hindi mapalagay ang puso niya sa sinabi ng pulis kanina. Hindi niya mailagay sa kanyang mga mata ang ordinaryong pulis na ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang saloobin, naiintindihan ni Manager Yin na si Huang Feng ay halatang hindi isang ordinaryong tao. Dati, minsan nagpakita ang kapitan. Pagkatapos noon, kahit na gusto niyang makita ang kabilang partido, hindi niya ito makita. Hindi dumating ang kabilang partido. Malinaw, may dahilan si Huang Feng. Bilang karagdagan sa mga salita ng pulis ngayon, ito ang nagpaunawa kay Manager Yin na maaaring hindi ito ang iniisip niya. Manager, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa oras na ito, nagtanong ang photographer. May 3 kama sa ward na ito, sapat lang para sa kanilang 3. Para naman kay Sister May, siya ang pinakamaliit na nasugatan at nakalabas na sa ospital. Sa makatuwid, tanging si Manager Yin at ang 2 pa ang nasa ward na ito ngayon. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Kung ipagpatuloy natin ito, mukhang hindi ito makakabuti sa atin. Sabi ng scout, habang nagsasalita siya ay pinapansin din niya ang mukha ni Manager Yin. Kalimutan mo na lang, hindi ba masyadong madali para sa lalaking iyon? Pinagtripan lang ba tayo ng wala lang? Hindi, umiling ang photographer at sinabi.